Isang mapagpalang araw mga kapatid. Ngayon ay darako tayo sa ating daily word of life. Dumating na ba tayo sa sitwasyon na sa tingin natin ay dead end? Tingin natin ay hangganan na. Huwag natin kalimutan kapatid na hindi lahat ng bagay na nagsasara ay katapusan na. Minsan inaalaw ng Panginoon na isara ang pintuan na yon dahil may mas nakahanda siyang bagong opportunity o bagong pintuan na bubuksan niya para sa atin. Minsan naman hindi pa napapanahon para sa bagay na yon. Ma-reject man tayo ng paulit-ulit, huwag natin kalimutan na ang rejection ay may dahilan. Pero ang rejection ay pagpapala. Ang rejection ay pag-iingat sa atin ng Diyos. Hindi lahat ng opportunity na sa tingin natin ay blessing. Kasi minsan ang opportunity, ang mga bukas na pinto ay dadalhin tayo sa kapahamakan. Kaya maging maingat tayo at mapagmatsyag na laging alalahanin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Kung nasa sitwasyon tayo na sa tingin natin ay dead end na mga kapatid, lagi nating alalahanin ang mga pangako ng Diyos. Ang pangako niya ay hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan, na may mas maganda siyang plano para sa atin. At ang mga plano na yon ay para sa mas ikakabuti natin. Huwag natin kalimutan na lagi siyang nandyan sa lahat ng pagkakataon. Hindi niya tayo pababayaan. Sabi niya nga sa Romans 8:28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Tinawag tayo ng Diyos mga kapatid para sa Kanyang layunin. Kaya huwag tayong mabahala. Magsara man ang mga pintuan para sa atin. I-reject man tayo ng paulit-ulit. Patuloy tayong manalangin at manalig na isang araw tiringgin niya ito. At magbubukas ulit ang pintuan na para sa atin at itinakda niya para sa atin. Sabi niya nga kapatid sa Jeremiah 29:10-12, subalit ito ang aking sinasabi pagkatapos lamang ng 70 taon na pagkabihag mula sa Babylonia, muli kong padarama ang pag-ibig ko sa inyo. Tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Sa 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikakabuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Sa 12, kung maganapit na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Yan mga kapatid ang pangako ng Diyos. Kahit na nandyan tayo ngayon sa pagsubok, nandyan tayo ngayon sa Babylonia ng buhay natin, may pangako ang Diyos mga kapatid na dadalhin niya tayo sa kanyang lupang pangako. Hindi niya tayo pababayaan dahil ang plano niya sa atin ay mas magandang buhay, mas masagana, hindi yung manatili tayo sa lugar kung saan puro lungkot at kawalan ng pag-asa. Ang pag-asa natin mga kapatid ay ang salita ng Diyos at sundin natin ito ng kasama ang gabay ng banal na Espiritu. Kaya sa mga kapatid ko na kagaya ko din dumadanas ng mga patuloy na rejection, huwag po tayong manghina at huwag tayong manghinawa na magpatuloy at manalig sa salita ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Sana po ay napagpala tayo sa salita ng Diyos ngayong araw na ito. Sa Diyos po ang papuri.